kamustahin nga natin. Total, nasimulan na ho ni Mark Macalalad yung usapin po sa presyo ngayon ng bigas. Malaman natin sitwasyon po sa pangkalatan ng ating pong supply ng bigas. Si Orly Manantag, spokesperson po ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECO, nasa ating linya. Sir Orly Manantag, good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga po, sir, at sa inyo po lahat po ng kapanood at Sir Orly, kapakinig po. pakipaliwanag nga, ano po ba itong, ano para ho ba itong kinakailangan na adjustment pa ho ng ating mga retailer? Dahil hanggang ngayon talaga hindi ho masabi po talaga, hindi ho normal pa rin ang presyuhan. Lalo na ho ang imported rice na mukhang minsan magtataas, minsan hindi magganong bababa, yung normal lang, pero hindi ho talaga matansya dito mga nakalipas na araw. Kumusta ho ba ang sitwasyon ng ating pong bigas? Ngayon po, umiiral pa rin naman po yung price cap. Hindi pa po ito ina-adjust ng ating gobyerno. Mhm. So may nakikita pa ho rin tayong 50 pesos po na price cap para sa imported. At ang isa po nakikita po namin ngayon, dahil nga po lean month season, tumataas po yung presyo po ng ating palay dahil wala pa naman po talaga masyadong maraming harvest. So isa yan po sa nagpapataas po ng presyo sa merkado po natin. Ang palay po ngayon nasa 29 to 30 pesos po ang ating pong bilihan sa dry. Sa wet naman po nasa mga 22, 23 po, kaya medyo mataas po yung local po natin. Subalit nga po, dahil meron pa po umiiral po na price cap, may nakikita po rin po tayong mga 50 pesos sa merkado. Pero yung local po natin, mas mataas pa po ngayon kumpara po dun sa imported. Kaya naman po itong huling anunsyo o announcement po ng ating DA na nakikita naman po namin na tama naman na magkakaroon po tayo ng pagbabago doon sa importasyon mula doon sa 5% na whole grain, gagawin po itong 25% na ang ano po rito, kadahilanan po para makalaban ang ating po mga local na mga rice millers. Kasi po napapansin nyo, yung mga nakaraan po, ang mga nai-import po, puro mga whole grain. So natatalo po yung ating mga lokal yung mga millers at hindi po masyado nabebentahan dahil napapriority po ng ating mga consumers po yung mga imported dahil full grain siya at maganda. So Siyempre, isa po ito sa yun, napapansin po namin. kasi Sir Orly, kahit Pangalawa po, hello po, hello oh, po. Pangalawa po, go ahead, go ahead. nakikita po namin yung sa mga bentahan naman po ng imported, panawagan po namin na huwag magpatupad po ng tie-up. Alam po namin kasi po may mga importer po na binibilan po nila ng medyo mahal at ibebenta po nila yung ibang bigas nila na hindi naman po mabenta. So parang nahihirapan po yung ating mga retail. Ito po yung mga report na na-receive po namin na nagpapatupad po sila ng tie-up. Bibili po kayo ng isang maganda na bigas, lalo na po yung DT8 o yung 5%, at bibigyan ka naman po ng isang hindi medyo mabenta, lalo na yung mga Japonica o yung mga mamahalin na bigas po, kung saan nahihirapan po yung mga retailers po natin. Usually po, ang tie-up po nila, 4 isa. Kung mayroon ka po pong 100 kaba na pambili, 80 po yung maganda, 2 po naman po yung medyo hindi mo mabebenta. Pagdating po yun sa merkado, maiiwan po yung hindi mabenta. So lumiliit po yung purchasing power ng ating mga retailers. So yun po yung isa ngayon nakikita po namin na ang mahal nung isa, paano mo babawiin naman yung gastusin sa ganong sistema. Alright. So, So alam po, Sir sige Orly, po. isang tanong lang, ma-maintain pa rin yung at least 50 pesos na magandang kalidad ng bigas sa merkado? Kaya pa naman po yun? Kaya po siyang Okay. ma-maintain. Lalo na po ngayon kung ipapatupad na po yung 25%, Mm-mm. mas marami po tayong makikita po doon sa 50 pesos o baka mas mura pa po. Alright. Para po dito makasabay po at makinabang po yung ating mga consumers. Okay, Sir Orly, maraming salamat dyan po sa paglilinaw na yan at napaka sensitibong usapin ng bigas. Magkatawagan po ulit tayo, lalo na po kung meron tayong kinakailangang iparating anunsyo sa sitwasyon ng bigasan sa ating bansa. Thank you, Sir Orly. Sige po, maraming salamat po. Spokesperson God bless po po. ng Grains Retailers Confederation of the Philippines, GRECON, si Sir Orly Manantag, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.